Shalom, shalom alaikum. Shabbat shalom sa atong mga kaigsuonan sa Perkis Shushanim, sa mga amigo diha sa nagkalain-lain nga dapit gikan sa Congregation Perkis Shushanim, sa Yeshiva Perkis Shushanim, sa other partner organization nato sa United States, sa Texas, sa Houston, Texas, sa Native, and other nawahid institutions nga nakipag alyansa sa Yeshiva Perkis Shushanim aron mapaabot ning mga pagtulunan sa tibuok kalibutan. So ani ana usab kita karon nga takna aron ipa balo sa inyo ha ug ihatod sa inyo ha kining mga katuang parashat o mga lessons nato, so weekly lessons nato nga sundan nato sa cycle based on the Hebrew calendar o konekta pud kini sa dagan sa bulan, mao kani ang month of Adar. So mga igsoon diri sa to ang pag tukion karon ang kaning ginaingon nato nga parashat teruma. Parashat teruma, that means offering. This is the offering. So sa atong sugdan diri atong basahon sa libro Hashimot chapter 25 hangtod 27, kanita na ato ang pagatukion gani ingon diri ni Haring Solomon sa Mishle 8:10, take my rebuke and not money. So but ingon diri, this means that a person should take the Torah's words of rebuke to heart rather than simply amass wealth. Through the Torah, one can possess this world and the next, while material possessions lead to nothing but worry and aggravation. Klaro kayo nga ato ang masayran nga kaning ato ang panginabuhi diri sa kalibutan is only temporary. Ug wala kita masayod kung hangtod kanu sa kita mutindog ni ining kalibutan kay dili nato hawak ang takna ug wa kita masayod kung kanu sa kini. Apan naay mga guidelines nga ginahatag diri ang balaang kasulatan, especially diri sa Torah, kaning 5 ka libro ni Propeta Moses nga mao iyang gihatag sa bini Israel. Ug gikan sa bini Israel na abot kini sa mga Gentile nations, mga non-Jewish nations nga nagasimba diha sa makaragahom sa Israel. Gani naabot kini nga mga pagtulunan sa atoa kay tungod gusto nato nga masabtan ug mabuhat pod ang mga mitzvot or mga commandments nga para gid sa atoa. So ingon diri, take my rebuke with zeal and not with laziness. If a person fulfills a commandment without any pure thoughts or happiness, it is worth nothing. Similarly, when giving charity, one must have good intentions. Naghantag nakita o usay na experience nato nga kaning paghatag sa tao og charity is for the sake sa iyang kaugalingon, sa iyang sarili, o para madayeg sa uban, mo nagiingon diri nga it's nothing. Wala gyoy kapaadtuanan tungod kay ang gidayeg iyang sarili. Usahay gani ang paghatag og charity ginagamit pa sa tawag nato na personal or political ambition. So dili siya matawag nga charity kay apil naman sa personal o sa politika. Especially karon election time diri sa tuwa, makita nato nga wala pa election, di mo makita, di mo mahagilap, pero pagka election time na muhatag lagi sa mga tao, it is broadly and clearly seen by our eyes. Tawagon pa tong nasa layo para tagaan, and then with the presence of camera and different gadgets ug kani ma-post line sa social media nga ang hatag yun.
So bisag kung saon pa man nila o buhat sa to say nga dili gid siya napasok dito sa ginatawag nato na the pure intentions in giving charity. So ngano man nga ginaistoryahan nato ning Parashat Teruma. Nganong ginaistoryahan nato ni ug unsay kalabutan niini sa ato ang kinabuhi. Dire ginapasabot nga kining ginahimo nato nga charity, since wala na may offerings karon kay wala naman gud siya wala na ang Holy Temple, no, na guba na ang Holy Temple nung 70 AD. Ang ang ginapasabot diri is isa lang gyud ang pinaka core lesson ani, is that the value of giving love. So gugma apan we should be careful because if we speak about love, sometimes it could be misconcepted or misquoted or misunderstood by others. Sama sa giingon diri, no, sa mga teachings sa usa sa great nga sage of Judaism, mao si Rabbi Levi Yitzchak Obertikov. The true love. In this lesson, Rabbi Levi Yitzchak teaches us about love, what it is and what it isn't, and its special ability to elevate all the existence to its source in a spiritual realm. So remember, we have the Kabbalistic learning of understanding the difference between the physical realm and the spiritual realm. So naatay ginaingon nga kada bisan gani sa past lesson nato sa Parashat Mishpatim giingon dito nga ang usa ka mitzvots, certain mitzvots nga mabuhat sa tao niining physical world kaning atong existence diri has a huge effect in the spiritual realms, o ginaingon nila nga cosmos effect. So medyo lalom na siya nga tukiunon apan ato lang ginapa pasabot diri nga ang kalangitan, no, kanunay gayud naiganti sa kadabutang nga atong ginahimo, maayo man o dawtan. So mao kani ang explanation ni Rabbi Levi Yitzchak sa tulo ka klase nga gugma aning kalibutan. Number 1, love is the love for something forbidden. God forbid. So unsa toy bawal, mao toy ginahimo sa mga tawo kasi gusto nila at love nila. The second is the love for something permissible, which is a love that is allowed but it isn't yet a pinnacle of love. So 50-50. No? And the third one is the truest love is that which underlies the love of all else, and there is the love which means emanates from Hashem. Blessed is He. A person must seek out the inner love which is hidden in these things and draw it out using the things for the love of Hashem. And this is the third and core aspect of love. So dira sa ginaingon nato nga gugma, posible ang ginapasabot diri sa klaro ginapasabot diri ni Rabbi Levi Yitzchak Obertikov. Tan-aw nato na lang ang example nga ang usa ka tawo is love niya ang mukaon o steak, no? Beef steak. Posible nga gusto niya, in love kayo siya sa lasa o klase nga pangluto niining recipe, beef steak. Pero giingon diri na Rabbi Levi Yitzchak, it doesn't mean nga concerned siya sa tanang welfare sa tanang living cow nga makita niya sa iyang palibot. Love niya ang beef, the meat itself of the beef, ang pagluto, pero wala siya pakialam sa existence sa baka. He doesn't even have the idea paano kumain ang baka, anong nangyari sa baka. Sa pagkatay sa baka, wala siya pakialam. Ibig sabihin, katulang iyang gusto. Another example is that the love, no, the love nga inapakita niya sa iyang asawa. So, moingon siya, love niya yung asawa. It's because truly, he really love the wife. Dahil nga, mahimo niya ang iyahang gusto sa iyang wife. All the physical satisfaction, pwede niyang ihatag. Pwedeng mahatag sa iya o pwedeng buhaton dito. No? Especially sa mga married couple. But the question is that, how long would it last? Ano ba talaga ang nasa likod nitong lahat?
So pag makakita na naman siya ng panibagong creation, sasabihin niya naman na murag dili na ko fit aning akong asawa o medyo diri ko sa isa kay murag mahatag po niya ang wala nahatag aning isa. So dili siya perfect. No? So tanan ni dili nakapasar ni. Wala ni nakapasar. So unsa ang pinaka-importante ang ingon ni Rabbi Levi Yitzchak? Ang ingon niya is the truest love is that which underlies the love of all else, and that is the love which emanates from Hashem. So, the center, ang pinaka-sentro sa maong gugma is una-una nagikan kini kay Hashem. O wala kini nagmatter kung unsang naa diha, ang importante iyang giisip ug iyang nasabtan ug iyang gimahal ang kani nga klase nga gi-decrease sa iya. Gibutang ka diha, naa ka diha, dili ka pwede mahawa dira until di nimo mahuman ang imong mission. Endure everything. That's it. Mo ni ang ginapasabot sa mga teachings ni Rabbi Levi Yitzchak Oberdiko. So gani, bisan gani sa ginaingon diri sa pag-build sa Mishkan, no, diri sa pagtinabangay nila nga i-build ang Mishkan, nakita nato diri nga ang mga tawo is naghatag sa ilahang unsang pwede nila mahatag madonate diha para sa mapatindog ang Mishkan. Kung saan naa diha ang dwelling place, dapat ang dwelling place sa Shekinah, sa divine presence ni Hashem. So napagiingon diri nga ang atong Torah learning nga naa sa to karon is ang ginatawag nato nga the best merchandise. Nganong gitawag kini nga the best merchandise? Kay ngano man mao ni ang atong business, mao ni atong product nga dili siya ma-steal sa tuwa. Once there was a story nga naay wala sa kabalo nga usa ka rabbi, usa ka sage ang nagsakay sa barko o sa dihang nag-sail na sila, group of merchants nag-approach sa iyab nangutana unsa ang imong produkto. Ang ingon ng uban nga mao ni coffee, ang uban pagkaon, ang uban materials, whatever. So ang isa dito ilang giduol unsa man ang imong na siya nga ang produkto is pinakakuyaw, pinaka the best nga produkto nga wala sa inyo ha. So wala siguro nasabdan, nangatawa lang sila, ingon nila dili na to masabdan no, basig na ay problema sa pag-iisip ni. Kaya unsang klase nga ginaingon nga merchants nga product na kita merchants man ta na to makita man nato na. Pero wala tayong makita, bisag usa ka kusing wala tayong makita nya karon nang hambog pa nga di daw makawat. Sa dihang niabot ang mga pirata, giransak ang tanan nga gamit nila sa barko o ang mga merchants nang hilak na og walay nabilin sa ilaha. Pagkahuman sa pangitabo, pagdunggo nila sa isa ka isla, sa usa ka lugar, nakita nila dito, nagulat sila nga, nakuratan sila nga ang katong ilang gikansawan di ay welcome sa mga tawo kay niadto siya sa usa ka sinagoga sa balay balay tigumanan. Ug Hudyo kato nga tao. Ug pag-abot dito, nahibulong sila nga siya di ay usa ka rabbi. Ug niingon sila nga murag mao man ni atong istorya gahapon nga naa daw siya goods nga dili daw makawat gikan sa iya. So wala ko nakita kung unsa nga goods ang iyang ginaingon. So dito na later on nasabtan nila ug kay ilang giduol ang maong sage, ang rabbi, ningon ng rabbi nga nakita ninyo ang nahitabo, gi-welcome ko sa mga tao kay ako magtutudlo ko sa Torah. Ug sila nahulat kanako og usa ka butang, isa ka kusing walay nawala sa kuha kay tungod naa sa kung nauna sa kung kasing-kasing ang Torah mao akong itudlo sila. The Torah itself. Kung sa ang iyang nahibawan, mao pwede ang itudlo sa mga tao. So dito lang nasabtan nga dili di ay basta-basta og kawat ang imuhang nahibawan, labi na gyud ang imong imuna. Ang imong pananampalataya kung sa Tagalog pa ang imong imuna. So dira nato masabtan nga ang kanidi ay atong kahibalo usapon ni siya sa ginatawag nato nga the current modern day application sa Parashat Teruma. Wala naman ang templo nga
giguba tong 70 AD sa Jerusalem is ginahulat pa nato ang Mashiach nga mao ang abot sa tamang panahon. Ug bisag madugay siya maghulat ta. No, maghulat ta. So mao to yang itindog. Karon kung atong ibalikan ang atong sitwasyon karon kay wala pang Mashiach, unsa man atong donation, unsa man atong mahatag. So atong mahatag is that our learning to be also shared to others. Especially katong mga uhaw nga mga tawo nga naa sa layo, mao ang dapat natong i-focus, mao atong tagaan. Wala man tay dili man pwede nga ang imong hatag is physical lang tanan, material things, kwarta, gamit. No. Nata diha, pero ang pinaka the best nga atong mahatag sa ila is ang Torah learning nga dili nila makalimtan. As of these days, kana gyud ang dapat natong buhaton. Pinaka the best nga merchandise nga atong ma-share nga dili pud basta-basta mawala sa atoa. So gani makita nato sa pagtindog sa Mishkan, different gems ang ipangbutang. Nagbutang sila minora, may instruction ng makagagahom kung saon himo kini kay gani pag-ingon ni Moses nga wa ko nasayod sa paghimo sa 7 branch candelabra. Kung saan ako paghimo ana wala ko'y idea, wala ko'y pattern. Ingon si Hashem, ingon ni Hashem according sa Midrash, ilabay ang pagkumkum ug bulawan, gold dust ug ilabay kini sa fire. Ug tung gilabay na niya kini sa fire, nigawas dito ang maong porma sa minora. Okay? Or candelabra, the 7 branch. The Torah art and Torah scholars, no? So kining gitawag nato nga mga Torah scholars. Dako kayo og papel ni kung atuan ning tabangan, atuan ning suportaran ang maong buluhaton. Kay every person nga nagdedicate sa iyang oras, sa iyang personal nga oras sa pamilya, oras sa trabaho, gidedicate niya para sa oras sa uban. Ug gihatag niya in the name of the Torah, in the name of Hashem, nga makasayod lang gyud ang uban nga naa sa layo, is considered a Torah scholar. Ang nagkalahi lang kay tungod ang Torah scholar tung unang panahon is naa gyud sila sa yeshiva, tibok adlaw sa isang lingkod. Sa karon nga panahon, ang tao nga pious ug righteous, mahimo siyang Torah scholar, pinaagi nga ang iyang oras naggahin siya og oras para pud sa uban. Gani giingon diri, no? Ingon sa Proverbs, giingon diri, it is a tree of life to those who grasp it. Proverbs 3:18. The Torah grants long life to those who support it, even if they are not capable of learning themselves. So even sa ilahang paghatag sa gamay nga butang para in support dito sa ginatawag nga Torah learning, ang baylo niini is lawig nga kinabuhi. Nganong lawig man nga kinabuhi? Di sila pwede mamatay og sayo. Accordingly, di sila pwede mamatay og sayo. Kay kung mamatay sila sayo, maundang paano na karon tong mga nag-asa sa ilaha sa maong tawag nato nga learning or wisdom from the Torah. So imagine na permi na ko madungog sa bibig sa akong magtutudlo sa akong rabbi sa yeshiva nga even ang Israel, they have the modern state of Israel, they have army, they have the IDF, they have the Israel Defense Forces, all of the units, elite units nga nagaprotekta sa Israel na the Israeli police, tanan, komando. But you know what? The one thing nganong protected ang Israel is because there are religious armies nga wala gagunit og baril. Kinsa ni kaning mga Talmid Kakam, mga Torah scholars, the righteous students nga naa sa mga yeshiva, naa sa mga yeshivot. Sila ang gahatag og oras og focus nga whole day nga pagtuon diha sa mga yeshiva. Kay dili makatindog ang usa ka nasod, usa ka unit sa military, usa ka command sa military, mapa-brigade man na o mapa-division without the assistance of the Torah scholars, kaning mga sundalo ni Hashem nga wala nagsalig sa armas. Kay tungod kumpleto sila sa imuna, kumpleto sila sa betakon,
the trust, the faith and trust and confidence, ug ang fighting spirit nila is nagakalayo yun. Mo na ang sekreto diha. Well, ang kalaban, no, atat kaayo nga mo atake, wala sila nasayod nga ilang ginaatake dili ang physicality or physical presence sa Eretz Israel, kundi sa Bini Israel, kundi the spiritual realm, the cosmos effect of those prayers or the tefillah nga gihimo sa mga Torah scholars nato sa Yeshiva. Gani dili ato kalimtan nga ang kaning tanan, no, kaning tanan, for example, itong kaning lamisa, ultimo ning lamisa, no, the table, kaning table nagsimbolo ni siya nga mao ni siya ang table of sacrifice. Diri ginabutang ang mga halad. Mabitaw nga sa atong mga balay, importante dapat limpyo ang atong lamisa, limpyo ang atong table. O kaning atong table, dili nato pwede sakaan og mga hugaw nga mga butang. Kay nganuman, diri sa table nga kini, diri ta nagapasalamat. Diri ta nagahatag sa ato ang thanksgiving. Diri ta nag-recite sa atong birakot, mga blessings, pagkaon. O labaw sa tanan kani nga table nagrepresent siya nga diri ang dwelling place pud sa Hashem. Kay diri lang ta, diri ta sa table nato ang atong pamilya, diri ta nagaampo kauban atong tibok pamilya, diri ta gatawag sa iyang pangalan, diri ta nagapasalamat, diri ta nagapangayo. Dili sa CR o dili sa gawas, kundi sa lamisa. O diri nato ginabutang tanang mga resulta o produkto sa atong mga abot. Kasi mga abot na to, mga foods, mga farm products, no? Milk, tanan nga makuha na to sa grocery, kay nagsweldo ta, nanrabaho ta, butang na to sa atong lamisa, diri na to matigom tanan o ginapasalamatan. Gani, sa France, no? Sa France, naay kustombre nga is to take the table of the righteous man who has died. Namatay ang usa ka Jewish nga righteous. O kwaon sa mga tao ang iyang table, permi niya ginagamit nga table, pila makabuk table na, kwaon niya nila, o himuon nila kini nga part sa iyang coffin, sa iyang lungon. Kaya ginalungon man natin to, pero wala ginabalsamar, lungon na para lang makuan siya ba, maplastar siya. O para ipakita, to show that a person takes nothing to the next world except the charity which he has done with the food on his table. Pila ka kalag, pila ka living soul ang iyang gipakaon sa iyang lamisa kung buhi pa siya. Pila ka berakot, pila ka tifila ang iyang gihatag, pila ka pasalamatan ang iyang gihatag sa maong table kung buhi pa siya. O pila ka mga tao po ang nag-ingon og amen sa iyang table. So that would be a witness in his goodness nga iyang gihimo kung buhi pa siya. No ni ang iyahang kuan. O gani ang ingon sa Baal Hatorim, no, kaning sa gitawag nga to nga menorah, no, the menorah stood near the table to show that you cannot learn Torah if you have no food. So nana sa dira, no, ang menorah nagtindog duol sa atong lamisa to show that you cannot learn Torah if you have no food. Tama. In a physical sense, kinanglan nga naagid tay trabaho, naningkamot taw in 6 days, manrabaho ta. Ang 7th day ihatag kay Hashem. Manrabaho ta para natay pagkaon sa ato ang lamisa, sa atong pamilya, then ang minura naa sa duol ana. For this reason, ingon diri sa Baal Hatorim, for this reason, people should take care wherever possible to go out at night with a light. And also to show that in the portion containing the menorah, to show that Satan does not appear where there is light. So, tinuod ay nga dili makapakita si
Dili walay presence ang evil kung naay kahayag. Kung naay kahayag, dili imposible ang satan, the dark forces na maka duol sa tuwa. Mao na ang gi-advise ko sa tuwa nga kinahanglan kung mogawas man ta sa gabi, bisan mogawas ang sa imong balay, dapat naa kay suga, naa kay flashlight, naa kay sulo para nga imuhaning proteksyonan ang imong kaugalingon. The Midrash and Rabbi Bikayi, no? In Parashas Bereshit, writes that it is known that Satan has his greatest strength on Erev Shabbos, no Friday. The Gemara tells us that Satan would incite two men to fight every Erev Shabbos. Rabbi Meir came and on 3 occasions and made peace between them. The people then heard Satan screaming, Rabbi Meir forced me out of my home by making peace between them. I cannot reside with them now. So even ang Satanas ni atras kay naabalaan niya nga nakita niya si Rabbi Meir nga nagkuan. So women light candles on Erev Shabbos because Satan was created together with a woman, and the candle drives Satan away. So kaning paglight sa mga babae sa duha ka kandila sa Erev Shabbos or Erev Shabbat, maka-drive away niya sa dautan. So kung ang mga balay na ay impurities, then it is time that the women should light the candle kay nga naman maka-drive away kini sa mga dark forces kana area. So gani ang permanente gyud nga ginatudlo sa to ni Rabbi Levi Yitzchak. If in desiring food, we desire merely to indulge ourselves for no purpose at all, we are misusing that holy love, directing it not toward God and not even to the food itself, but toward ourselves alone. So let us not be yung sakim sa atong sarili. Kay ang nindot ng mga pagkaon sa nga ginabutang sa atong table, ang atong biste, ang atong gamit, tanan nga physical material possession nga naata should be directed towards the Creator. Dili ni mao ang resulta sa atong pagpaningkamot. Dili. Okay, we have nothing to do without the blessing of the Creator. Una nga usay na nagapangutana sa kuha nga ngano daw nga ang mga tao nga dautan successful daw kaayo o gina-bless pa daw. So gi-quote na ko ang holy words gikan sa akong rabbi na iyang na-learn po directly sa iyang rabbi ug ang rabbi na learn po sa iyang old sages of Israel back to Moshe Rabbeinu. Ang tubag ani nga na itulo ka butang nga posible nga ang kwarta sa tao kung managan iyang kwarta is posible kani usa ka test para kaniya. Ikaduha, tunglo ni kaniya. O ang ikatulo, posible nga panalangin guni, blessing guni para kaniya kung daghan si kwarta. Kung daghan si kwarta nga wala sa giila nga Hashem or Creator, this is a test and a curse para sa iya. So we should be careful and we should always be reminded that even kaning gitudlo karon diri sa Parashat Teruma in a simple idea nga kung ang tanan magkinausa para buhaton ang usa ka task ni Hashem, then the vessel of blessing is dili layo sa tuwa. Directly gid siya nga mahatag dito. Kay ngano man we take part sa ginatawag nato na holy work. Natawag nato nga holy work. Unsa ning holy work? Spreading the name of Hashem anywhere sa tanan sa iyang creation. So this is what we call the holy work. This is the real love for Hashem. Hindi yung nag-serve ka, gispread ni mong name ni Hashem kay tungod na ka sweldo, na kay bayad, na kay allowance, no. Gikan sa imuhang mga blessings nga na receive mo hatag ka para sa imuhang
sariling mugahin ka para sa imong sariling lakaw ug itudlo kini sa mga tao nga nanginahanglan sa maong pulong. So siguro mga igsoon diha na lang naghuman ang ako ang itong lesson. Pasalamat ko nga gihatagan na punta sa Hashem o pagkakataon nga makahimo ug ingani nga mga pagtudlo bisan pa sa mga kakulian usahay, mga conflict sa atong oras, pero sama sa atong giingon is we have to find the true love for Hashem. So wala ko'y mahimo aning tanan kung dili ni pod gumikan sa iya. So sa ngalan sa liderato sa Yeshiva Perkei Shoshanim ug sa Bet Yosef Congregation Torah Heritage, ako ang pamilya nagpasalamat sa inyong tanan sa pagpaminaw ug hinaot nga sa sunod nga mga lessons para siya makapaminaw usab gyapon kamo. Shabbat Shalom ug maayong hapon ka na tanan.